ang pinakagusto nyo sa Taiwan na very similar sa Pilipinas? Maraming similarities sa Pinas and Taiwan kaya hindi ka talagang ma-feel yung alone ka. Sa Taiwan kasi, nandito yung opportunities eh. Healthcare system ng Taiwan. Dito sa Taiwan, ang dami-daming mga prutas. Halos 150,000 na ang mga overseas Filipino workers sa Taiwan, batay sa datos ng Philippine Department of Migrant Workers. Mula Lunes hanggang Biyernes, marami sa ating mga kababayan ang nagtutungo sa Taipei Economic and Cultural Office sa Makati City, Philippines sa pagnanasang makapagtrabaho sa Taiwan. Sa tanggapan, sila'y nag-a-apply ng Migrant Workers Visa. Malaking bilang ng mga Pilipino ay nagtatrabaho sa key cities ng Taiwan, gaya ng Taoyuan, Hsinchu, Taichung at Kaohsiung. Karamihan sa kanila ay naghahanap buhay sa manufacturing, construction, social welfare, gayon din sa agriculture at fisheries sectors. Batay kay Manila Economic and Cultural Office o MECO Chairperson and Resident Representative Silvestre Bello III, isa ang Taiwan sa top employment destination countries para sa mga Pilipino. Masayang-masaya ang ating mga kababayan doon. Eh, siyempre, dahil siguro sa maganda lahat yung mga benepisyo nila at higit sa lahat ang nagiging dahilan ng kanilang magandang sitwasyon ay ang kanilang mga employer. Patuloy ang ginagawang pag-aaral ng Taiwan sa labor rules nito upang maprotektahan ang karapatan ng migrant workers, kabilang na ang mga Pilipino. Sa kasalukuyan, ang Filipino migrant workers ang isa sa pangunahing sources ng migrant workers sa Taiwan dahil ito sa abilidad, sipag at mahusay na communication skills ng mga kababayan. Highly qualified at masisipag ang Filipino migrant workers. May good English speaking skills din sila, kaya nga gustong-gusto i-hire bilang empleyado ang mga Pinoy sa technology industry ng Taiwan. Samantala, gusto rin ng mga employer na i-hire ang Filipino migrant workers para sa home care at household service dahil sa mahusay nilang communication skills, pagiging masipag at disiplinado. Ang Pinoy na si MJ, isang engineer sa isang factory, piniling maghanap buhay sa Taiwan. Aminin naman natin, syempre sa Pilipinas medyo mababa yung salary. Kaya dito sa Taiwan, para mabilis na makaahon at makapundar sa buhay, mas pinili kong magstay dito sa Taiwan. Nagkaroon po kami ng maayos na bahay, nabigyan ko po ng matinong bahay sina mama. Tapos napagawa po namin yung yung bahay namin ng maayos. Tapos meron na rin po akong commercial space for lease. As of January 1, 2023, 26,400 new Taiwan dollars o mahigit na 46,000 pesos ang minimum wage ng mga manggagawang protektado ng Labor Standards Act ng Taiwan. Bukod pa dito, ang overtime pay. Para naman sa mga migrant worker at employer na nais humingi ng assistant kaugnay ng usaping legal, protective shelter referral at iba pa, maaaring makipag-ugnayan sa 24-hour 1955 labor consultation and complaint hotline. Ang kababayan namang si Leo Val, naghahanap buhay naman bilang factory worker sa Taiwan sa loob ng 8 taon. Subalit noong 2022, na-diagnose siyang may cancer sa lymph node. Aniya, malaking tulong ang health insurance benefits para sa kanya. Bali po yung health insurance po namin. Napakalaking tulong po sa akin, kagaya po noon na nagkasakit po ako. Kung hindi po doon dahil sa health insurance, siguro hindi ko rin po kayang ipagamot yung sarili ko. Gawa sa sobrang laki ng gastusin sa pagpapagamot bilang isang cancer patient. Yung session po umabot po ng more than 3 months. 6 na session po yun. Samantala, mura at maayos ang public transportation at mga pangunahing bilihin sa Taiwan. Bukod dito, ligtas at tiyak din ang seguridad ng mga manggagawang Pilipino. May ilan din sa mga kamangha-mangha at hindi makakalimutang experience ang mga kababayang naninirahan at naghahanap buhay sa Taiwan. Gaya ng pagbisita sa shopping district at night markets. Popular ang mga lugar na ito para sa mga Filipino community sa Taiwan at bahagi na ng kultura ng mga Taiwanese. Iba't iba ang makikita rito, magmula sa street food, sapatos at damit.
mayroon ding games o mga palaro. Actually, dito sa Yongkang, marami talagang pumupunta ng mga kababayan natin. Hindi lang turista, pati mga migrant workers or mga kababayan natin na dito na nagtatrabaho. Una po talaga, syempre, ang street food. Pangalawa, sir, is yung mga desserts. Number 1 na po yung mango shaved ice. Yung mango shaved ice, you've never been to Yongkang kung hindi mo itry yun. Kaya dapat kainin natin yun. And then yung mga coffee shops dito, yung mga cafes dito napakaganda, iba't ibang klaseng design. And then syempre yung famous sa Taiwan na beef noodle. Have you tried beef noodles, sir? Kasi known po ang Taiwan for beef noodles. Matatagpuan ang night market sa urban at rural areas sa Taiwan. Isa sa pinakasikat ang Shilin Night Market. Kabilang sa mga hindi dapat palagpasin pagkain dito ay ang flame-grilled beef cubes, herbal stew pork ribs, pork pepper buns at marami pang iba. Kahit na bago ka lang dito, hindi ka ma-homesick kasi ang daming places na pwede mong puntahan. And gaya dito, nandito tayo ngayon sa Zhongshan. Every Sunday, maraming mga Pinoy na pupunta dito. Yes, kaya hindi ka ma-homesick. Favorite ko talaga sa Pinas, Bulalo. Mahahanap po rin yan dito sa Taiwan kasi maraming mga Pinoy store na pwede mong puntahan. 2 oras lamang ang flight mula Manila hanggang Taipei at halos kapareho ng flight duration mula Manila patungong Davao. Sa gitna ng pangingigumbayan ng mga Pilipino at pagkawalay sa kanilang mga pamilya at kaibigan sa Pilipinas, nakatagpo sila ng pangalawang tahanan sa Taiwan. Kapwa sinusulong ng Pilipinas at Taiwan ang kalayaan, demokrasya at pangangalaga sa karapatan ng mga mamamayan. Kaya sa loob ng maraming taon, naging tahanan na rin ng Taiwan ng libo-libo nating mga kababayang tinaguriang modern-day heroes na patuloy na kabahagi sa pagpapaunlad at pagpapabuti ng dalawang nasyon. Paulo Dasal, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.